Okay, maraming salamat, Pastor. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, purihin po ang Panginoon. Muli, pagbibigay sa atin ng pagkakataon upang mapanambahan sa Kanya. Liban to sa regular na birthday worship services and prayer meeting. Sarap na meron din tayong extra o regular na gawain para sa Panginoon. And praise be to God, di kami late ngayon. Galing kami GMA, habang biyahe, kausap namin yung aming aking pamangkin at kapatid from Canada at sila'y mabakasyon dito. At na-denied lang kami, nag-apply kami doon, na-denied. May kulang ng papers. Pero salamat sa proteksyon ng Panginoon sa atin sa buong magdamag at sa buhay na kaloob sa atin sa araw na ito. Salamat rin, Pastor Angel and Church for the privilege, the opportunity to minister to you the Word of God. It's always privilege to be entrusted with the task of preaching God's Word. But with that comes also a great responsibility. No? Yun ito yung sinabi ni Uncle Ben, kay Peter Parker. Pero let me rephrase it a bit. No? With this privilege comes a great responsibility. At yung Word of God, importante po yan. Sabi ng Panginoon, Psalm 138, verse number 2, I will worship the Lord, thy holy temple, and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified the word above all thy name. Imagine, ang Panginoon, tinasok kanya sa ita, hingit sa kanyang mga pangalan. Kaya, anumang services sa church, dapat may word of God. Prioridad yan. We should give primacy to the preaching and teaching of the word of God. Masarap makinig ng awitan, masarap mag-fellowship. Pero ang primacy should be given to the preaching and teaching of God's Word. Amen. Ako medyo kinakabahan ng konti pag tatanong tas mag-preach. Ako po hindi naman na baguhan na modest aside to God be the glory, the entire glory and praise. Tagal na rin po tayo sa ministry at marami na rin po tayong punta sa simbahan. Nung ako po yung nabigyan pagkakataon po na Amerika, 36 churches doon na-preach ko. At nakapag-Christian sa Singapore, nakapag-Christian sa churches sa Singapore, at sa Malaysia. Pero dito sa Pilipinas, dumating yung panahon na every month may invitation ako. At minsan, twice a month pa. Dumating yung time na parang sabi ko, pahinga na muna. Dahil parang yung church din mo namin, kailangan na. Yung paman, salamat sa Panginoon na muli nakabalik kami rito. Pero kinakabahan ako pagkatapos mag-preach, dalawa tinatanong ng MC, kung kayo na host. Una, gising ko ba kayo? Parang hindi ata maganda. Ano yung sabihin, nakakanto? Na-bless ba kayo? Ang daling si Pastor. Paano may sumagot? Hindi. You know, the problem, sabi mo kanina maganda yun, kasi most of the time, introduction din ako sa preaching. Kaya nito, na 2 oras nga, sabi ko. Ang problema nandun sa lupa. Kaya pag nag-pray nga, there are times I train our people, mga prayer leaders, to pray na naging matabang lupa ang puso natin. Kasi hindi lang tutubo, hindi lalago at nagbubunga ang Word of God. Pero ang Word of God, walang problema pa sir. Alam yan eh. Kahit sino mag-preach, si pastoral, at yung pastor ngayon, ang problema yung object na tatamaan yung nakikinig ng Word of God. Na para araw yan eh, yung araw, lagi sinasama rin yung araw, hindi nagbabago yan. Kahit gabi may araw eh. Diba? Pero nagbabago yan, depende sa object na tamaan ng init na araw. Kung ang tatamaan ay yellow o ice cream, ano mangyari po? Ha? Malulusaw, yung tutunaw. Pero pag tinamaan ay putik, ano nangyari? So, hindi nagbago yung araw eh. Hindi yung init niya, nadagyan na bawasan. Pero ang epekto ay depende sa kondisyon ng taong nakikinig. Hindi ko sinasabi ito dahil ako yung speaker, pero every time may mag-preach dito, dapat na-bless tayo. Amen!
Just the word of God. Pag hindi ka na-bless, walang problema ito sa speaker. Hindi tayo mahaba mag-preach sa speaker. Hindi. Sa atin. Amen. Kaya dapat bago pupunta rito, nakaprepare na tayo. Yung pagkawin tayo, masarap yan, no? May mga churches ako na gumagalin ako sa simbahan, sabi ng Somaliland, dadamon tayo sa pinakamahalang bahagi ng servisyo, pakinig sa ita ng Diyos. Yung Somaliland, di lang kikinig. Yung kwan, magkatapos ako po nang mag-i-intern pastor sa GMA, mga alay yun eh. Alam naman ako lang. Pagdating ko, alam na simbahan yun, napuntahin mo, di ba? First service no prayer meeting, 14. 14. Kasi kung may pwede naman, ang daming problema pinagdaan niya, awan pa kayo, may buhay na umayos na. Kaya the next Sunday, nagsunod kagad ako, 14. Wala yung ano yung 14. Sabi sa birthday, anniversary, sabi, mali. Alam ba niya? And attendance yung prayer meeting. At ako kasi interview na naman, di ba? Hindi mo magkakayo doon. Hindi ako natakot. Kasi wala ka. Sino mga sali-suti niya dito? Tayo. Wala ka sa prayer meeting, huwag kayo magturo. Ang iyabang nyo. Hindi nyo kailangan ng panalangin, ang tulong ng Diyos. Next prayer meeting, nandun sila. Sino mga prayer members dito kayo? Huwag na kayong banta. Makala nyo, gagaling nyo bumanta. Tinitis na ng Diyos boses nyo. Kasi ba yung prayer meeting, pag-pray nyo yung ministry nyo. Ito parang tapos yung bahagi na ito, kasama na yung laro, kasi hindi mo worship service talaga ito na traditional. Preparation lang yan. Sa Word of God. At walang silbi yung mga yan kung hindi prepared yung heart natin. Sinabi niya kasi natagalin dito action niya. Ngayon naman, di mo sindi. Masunurin ako. Kaya problema ko pa, malabong mata ko, di ba kita yung bukas. So, ngayon po ay nasa Joshua tayo na alas o gabi. Nasa Joshua chapter 24, verse 40 to 15. Mahirap yung conference ganito na yearly, na mahirap din kasi siyempre natalaga na yung mga, nagamit na yung mga talatang nagamit mo. Kaya panalangin ko, every time na mayroong regular na annual na ganito gawain, ang panalangin ko, mapaalalahanan tayo kahit paano. Ngunit ng abang lingkod ninyo, na mga natutunan na nakaraan. Mapagtibay mga yun. Na hindi opinion lang ni pastor o opinion ng mga salita. Yun talaga palang tinuturo. Ang dami na nag-preach. Pare-pareho eh. Ano gusto nyo? Iba-iba. Mapagwin ko. Pero kailangan ng panalangin ko, may maidagdag kayo. At may matutunan tayo maging pagpapala. Pero isa, huwag tayo maging pagpapala sa Panginoon. Pagpapala sa gawa. Kaya, Joshua 24, verse 14 to 15. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil to you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Amen. Say the word of God. Amen. Amen. Manalangin. Ang maraming Diyos, marami po salamat sa pag-iingat nyo po sa amin at proteksyon sa buong magdamag at pag-atid ng ligtas sa bawat sasadang ito. Salamat po, Panginoon, sa mga faithful and supportive members of this church. At salamat po sa leadership ni Pastor Ariel at sa tulong ng kanyang pamilya at mga dapat nakapatiran dito, Panginoon, na nagpapatuloy maging sa kabila ng mga struggles na pinagdaanan lang namin sa this pandemic. Pero hindi naging handang ito para tumigil ang iglesia. Maging sa kabila ng pagkuha nyo sa kayang magbuhay kay Pastor Al, pero ang gawain po ay nagpapatuloy. Kaya, Lord, I pray that
mapagtibay nga yung pamilya, at patuloy mong supported sa ministry ito, at mapagtibayin din ang pamilya ni Pastor Biel, at patuloy siyang bigyan ng wisdom, ng strength, boldness, and power to minister to your people in this portion of your life. And the same thing I pray, Lord, may your Holy Spirit be the true preacher this morning. And kapuspusan naman ng Holy Spirit ay sumaaming lahat, hindi lang sa akin. At nawa, Panginoon, ay walang maging adlang sa piling ng Holy Spirit sa bawat isa amin. Kaya masukuhan niyo malinis na aming puso. Kung meron mga anumang karamihan, mga kasalanan dito, nawa ay sa puntong ito nakita yung sincerity sa amin to ask and beg for your forgiveness and to make us all worthy, because we understand, you made it clear from your holy word that if we regard any iniquity in our hearts, you will not hear us. Banal po kayo, Panginoon. Kaya dapat lang po na mismo base sa Espiritu at katotohanan at siganda ng kabanalan. At dahil ng Diyos, ibig po kami pakabanalin at puspusin ng banal na Espiritu. At muli, umaasa kami mga nauna tapos sa bahagi ng gawain ay ginamit niya ng Espiritu Banal upang ihanda kami sa puntong ito at nawang banal na Espiritu sa tunay na mag-usap sa bawat isa, magkaloob ng kaunawaan, magkaroon ng panampalataya at pagpapasakot at tanggapin ang iyong salita. Ilagay sa aming puso yung desire at kakayanan na ito po isa katuparan, sundin agad at isang buhay. Kapag tagumpay mo po, ligalisan, magpanggulo ng kalaban. At ito, Panginoon, ay gusto namin masahod ang lahat ng pagpapala ng hatid niyo sa inyong mga salita at kami nawa ay maging pagpapala sa inyong harapan. Namasok mo kanyang mga di lang tagapakinig, kundi tagatupad ng inyong salita. We commit once more all these things in the precious name of our Son, sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. Hindi na po kayo makupo. At mula po sa ating tekstong ito, na hindi na bago, na sa family conference, sa katulad ito, ay pag-aralan natin yung pong mensahe pinamagatan natin sa magitan sa katanungan. What about our family? What about our family? Paano naman sa atin? Ito po nakita natin agad-agad yung paninindigan, kakasyahan ni Joshua at bilang ama ng pamilya ay yung kanyang desire at paninindigan together with his family to serve the Lord. At ano ay, paano naman tayo? No, ano kaya ang ating kalagayan kaugnay ng paksang ito ng bagay na ito? Lahat po ba rito mananampalataya? Are you saved? So, why not? Because those who belong to Jesus Christ, meaning must say, the true standard for family is not dictated by Hollywood, by K-pop, by showbiz, not dictated by the media or some preconceived notion of a typical family. Hindi po yun ang nagdidikta sa magiging pamamaraan natin ng pagpapalakad at pagpapatuloy ng ating pamilya. No? Kasi sa tunay na Kristiyanong pamilya, again, it is the Word of God. The Word of God, yung ating blueprint, the Word of God provides the plan and parameters for what a home and a family should be. Ang Biblia, hindi ang lipunan, ang nagsiset ng standards kung paano yung mga lalaki, asawang babae, si mami at si daddy, si tatay, si nanay, yung mga parents at yung mga anak are supposed to live and interact. So, ang Word of God, ito po yung ating sola scriptura, sabihin, our only rule for faith and practice. Now, are you aware that every year, marami po mga anak ang pinagmamastan how their parents go through a divorce. No? Wala pa sa bansa natin, pero may mga pag-iwalay na rin nangyayari. At ang trahedya po nito is that those children are forever handicapped by the breakdown of their home. Sila, hindi naisip ng epekto sa kanila at sa pag-aaral, di ba dyan ay napaliwara ang buhay, wala ng direksyon, no? Naging masama ang kinainatnan, na hindi ba lang sinaalang-alang ng mag-asawa, ng mga magulang, ng nanay at tatay.
unfortunately, the crumbling of the family has not been escaped by the church. Pati po si church. So, sa ibang bansa, yan, may mga pastor, nagdi-divorce. Paano ang pag-asawa na iba? No, may isang pastor na Pilipino, dinivorce yung asawa sa Amerika, andito, pinakasal, nagpakasal pa ng iba. No, at marami na masira yung ministry, nasira yung pamilya because of adultery, infidelity, immorality. Meron hindi malayo rito na nagkakaroon ng issue. Ang masakit na yung mga anak pa mismo nagdiliman ng step down, yung pastor, natatay nila, dahil nabiso sa immorality. Meron may mas nilita kaso, hindi mo tayo marites. At hindi rin tayo toilets. Ano yung toilets, ha? Tol, ano ba latest? Yun, saan na toilets mo yun, toilets. So, marites kayo, toilets mo yun. Ngayon, nakakalungkot, nabisto na ng pamilya, yung ginagawa niya pati ng church, siya pa matapang. At talagang hindi ay bumaba sa pulpito at talagang tinutuloy pa yung mas mong relasyon. May gano'n. No, malinaw na at pinag-usapan natin mga leaders ng church at pwede nangyari sa mga leaders ng church. So, paano nga yung mga nominal members of Christians? Kaya walang duda na nakakalungkot na yung pagbagsak ng pamilya, hindi nakaligtas dito maging yung iglesia. That's right. Maging mga pamilya Kristiyano. The statistics of divorce, okay, and are virtually identical among churchgoers as they are among those with no church affiliation. So, di naman pag nalaki yung church sa amin. Walang ganyan, hindi. Alas pareho na lang sa ibang sa mayroong divorce o tingin mo, divorce. Eh dito, pinapropose na yan. God forbid. Yes. God forbid. Pero wala tayong magagawa. No, we belong to the minority. But with God, ano naman natin, we're a majority. Amen. So the fact is both sad and alarming. That's why we must begin again to build godly, holy, Christ-honoring families within the household of faith. Amen. Narinig mo ba yun? Amen. We must begin again to build godly, holy, Christ-honoring families. Amen. Those of us who claim the name of Christ must begin again to do our homework and strengthen our families for the sake of our future. Amen. And as Joshua, here in our text, near the end of his life, malapit na po siya. Nasa dapit hapon na siya ng kanyang buhay. Pero bago yun, he stood before the children of Israel one final time bilang kanyang beloved leader. And his farewell speech is recorded here in Joshua 23 and chapter number 24. At sa pagkatapos ng kanyang speech or farewell speech, Joshua issued a challenge. Kasi nakaloob dito sa ating teksto, particularly at this point, only verse number 25. Verse number 15, I'm sorry. Joshua 24 verse 15. Ano yung challenge niya? Choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. And I want to take the words of Joshua's challenge, and I want to speak to you today about your families, our families, our homes. And I want to ask the question I raised earlier, which is the title of the message. What about our family? What about our family? Mula po sa salitang ito ng great general ng Israel, we will talk about three truths na tumutukoy po about building and maintaining
godly, strong, Christ-honoring families. Yung Tagalog kasi nung godly sa Bible Tagalog, kabanalan eh. Ano ang gusto kong salin dyan? Gusto kong salin, pagka maka-Diyos. Godly. Pagka maka-Diyos na pamilya. Matibay sa pag-honor sa ating Panginoong Yesu Cristo. At ito po yung katotohanan na napaloob dito sa ating mga teksto. First of all, bigyan kasi natin where a godly family initiates. Initiates niya. Paano mag-umpisa? Saan dapat mag-umpisa para isang pamilya matawag natin godly family? A strong, Christ-honoring family. Kasi mga kapatid, establish na rin natin last night that godly families are not accidents. Hindi aksidente po yan. Godly families happen for a reason. Nangyayari yan dahil may dahilan. At ginawa yung dahilan. Para maging godly and strong yung family. Hindi po bigyan na lang po yan na lalakas na walang ginagawa. No. The family that's strong can be traced back to a clear and definite beginning. So, umpisa pa lang, dito natin makita, no? Kung tama yung umpisa, nasaan natin magiging maganda pagpapatuloy niyan. Magiging matibay na pamilya. Kung umpisa pa lang, mali na, no? Ano asahan natin? So, medyo nagka-problema yung building namin doon dahil sa Paranaque, dahil tulong-tulong kami. Tapos, nangyari, mga member ng babae, tumulong din. Kinamay pa nga yung simento habang nag-ano. Para maximize maliit na lote na namin, na amin na namin, medyo mahal sa Paranaque. Ano nangyari? Nung pinapakisamihan na namin, iba ang korte. Nahirapan nag-iisip. Naalala ko na yung sa second floor, isipin yung poster, hindi yan yung sa taas nakatagilid, sa kabila. Gano'n lang galit ni Miss Lumba kung kaya naman yun, ang tama. Pinagalitan no? At kaya, ang hirap iayos, kasi mali agad sa baba. Diba? Kaya kailangan, hindi binabaliwala yung baba niyan So, bisa pa lang, nakatrace yan para maging pantay. Kaya, parang dahil mo ng quarter, sabi mo nag-application na, hirap na hirap So, yung pag-umpisa, importante yan. Kailangan maayos yung umpisa. Kailangan tama yung umpisa. You see, sa pamilya yun din. Where a family, godly family initiates, kung ito po ay nagsimula ng maayos, then alam natin, maganda yung tatakbo nito. So the family that is strong can be traced back to a clear and definite beginning. Dito po sa final speech ni Joshua sa Israel, he pointed to them the things that initiate holy households and godly families. Dito, sinabi niya, tinuro niya, inspired by the Holy Spirit, kung paano magkaroon ng banal, mga Diyos, at matibay na pamilya ng mga mananampalataya. So I want you to notice a couple of things that Joshua indicates as beginning points or starting points for godly families. First of all, notice, mga kapatid, a godly family begins with a humble reverence for God. Amen. Will you please repeat that? A godly family, what? Begins with a humble reverence for God. Tatlo lang salamat sa tatlo. Ulit, a humble one. A humble reverence for God. Para natin nagising pa kayo. Okay. Sa chapter, dito sa verse 14, balikan niyo yung verse 14. Ano sabi ni Joshua? Sabi sa pala. Now therefore, fear the Lord. Amen. Fear the Lord. No, dalawang pong klase ng fear tinuturo sa Bible. May dalawang pong klase ng fear. Yung fear that drives us away from God. Nalala niyo si Adan? Si Adan magkasala. Nagtago sila, di ba? At ano sa kanila? Dahil natakot sila. So that's the kind of fear that drives people away from God. Yung fear na dulot ng kasalanan.
Pero merong kind of fear that draws us nigh to God. Naglalapit lalo sa atin sa Panginoon. Ano tingnan mo po dito ni Joshua? Hindi po ito yung harmful fear. This is a healthy and helpful fear. Holy fear. Pero dito po yung terrorizing fear. But this is a tender and trusting fear to God. So ito po yun. Ibig sabihin po, reverence for God. Paggalang po sa Diyos. Nakakalungkot po na this seems to be a forgotten teaching in our day. Even the churches. Wala nang paggalang sa Diyos. Ang maraming nagpapakilala ng Kristiyano. Wala nang paggalang sa salita ng Diyos sa gawain ng Panginoon. Kung gano'n na pabayaan niya, baliwalain. Ipagpalit sa mga bagay. No? Walang takot. Isang linggo, kung anong kabalbalang pinagagawa mo, haharap ka sa Diyos, kakanta ka, wala man lang takot sa Panginoon. Wala man lang kahihiyan. Ngayon, Diyos iba na. At ang Diyos nababasa ang ating puso. Alam ng Diyos kung totoo sa ating buhay. Kaya dapat na talaga tayo maging maingat. At yun nga, pag wala tayong ingat, wala tayong, abundangan, wala tayong paggalang sa Diyos. Ito po yung talagang literally permits the churches when the teaching about fear or reverence for God also permits the Bible. Nasa Bible po yan eh. Halos bawat pahina, okay, the exaggeration po yan. Pakita po natin, halos, yun natin sinabi lahat, have some reference to the subject of fearing the Lord. Look at Psalm 34 verse number 11. Look at your Bibles please. Hindi na nilagay sa PowerPoint eh. Ang sabi niya, come ye children, hearken unto me, and I will teach you the fear of the Lord. Kasi yan dapat sila tuturo sa Bible eh. Nasa church yan eh. Hindi na ituturo yan. Yung fear of the Lord, na ibig sabihin, respeto, paggalang sa Diyos. Ordained na 1989 eh. At sa ordination, nakalagay yan. Pag-apply ka ng license to solemnize marriage na na-expired, kung wala pa mo kayo ma-operahan, hindi na ituloy. Ang ito, reverend. Pero mabasa ko sa Bible that reverence belongs to the Lord. Hindi na ako ginagamit yun eh. Problema ko na nakapayad mo na ako ng reverend eh. Pero hindi ka na po ginagamit yan. Ako po eh, binigyan na ilang doctorate bilang recognition sa aking more than 25, 30 plus na rin akong their ministry. Hindi ko ginagamit yung doktor eh. Bakit may magpagamot sa akin? Nalala ko yung sa Maynila, doktor ng titulo, nanalo ng congressman na konsihan sa Maynila. So, ano inasay sa akin? Yun, yung sa health department. Kasi doktor eh. Ginawa ko lang naman yun, aralan na i-recognize mo talaga sa ministry. Pero parang ako'y doktor. Yan, dami may doktor, nabibili na ngayon. Sabi niya sa pastor na kailangan Pastor Eddie, sabi niya, nagulat ako, pastor, sabi sa akin, nag-break lang ng Bible School. December break, pagbalik, tawag na ng mga kaklas niya, doktor. Doctorate na, nabibili na ngayon yan eh. But reverence belongs to God. Yung paggalang, pag-respeto na si Panginoon. Alam natin, Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. So again, to fear the Lord is to have reverence for who He is and what He can do. Yung po nakakapatid na tunay at naunawaan yung holiness ng God, yung power ng God, should live in humble reverence of those awesome truths about God. Hindi yung magsisimba ka pero puno kasalanan, kapay mabawan, galit, di ba? Ang iyong puso. Kaya nakakalungkot, kaya mong tumingin sa pulpito, ang hanggang, ginagawa ka pa lang ano. Pero ang kasalanan, nakakabulag talaga yan.
Hindi natin dinadjudge sila. Pinapipinan sila. Pero nakakalungkot na isipin. Pero huwag gawing lisensya. No, kaya kasi ginagawa yung immorality, ginagawang katatawanan eh. Nahulog sa tulay. Imbis na nahulog sa kasalanan. Kasalanan yun eh, immorality yun eh. Ano yung story ba tinawag na nahulog sa tulay? Yung isang simbahan ulit, isang bayan, si Father ulit. Nung bago kasi, yung lumang Father pinalitan, yung Father ulit, pinalitan. Oo, pinalitan. Kailangan nila balik. Tapos kasi nga, lahat na nag-uumpisal, Father, ako'y inyong patawarin. Ako'y nagkasala. Ako'y nahulog sa tulad. Nahulog sa tulad. Hindi nga, no, kasi yun nga, imura ng mga tao. Kaya nung umisal, Pastor, Father, ako po ay nangalunya. Ako po ay may kabi. Ako po ay may affair. Kaya isang may sabi niya, parang di na, nabibigyan na ako, natuturete na ako sa mga pangangali. Baka yun na umpisa sabihin, nahulog sa tulay. Ito mo? So, gano'n ginagawa mo ito. Hindi niya na-orient yung bumalik. Kailangan daw sa Father, ako pwede niyo pangalangin. Ako yung nahulog sa tulay. Ang dami! Nasisilid niya kung sino nandun doon eh. Diba? Nasisilid ka niya. Nakasawa ka ni Mayor. Nakita niya ang asawa ni Mayor. Kung siya asawa ni Mayor na siya, hindi na siya na-please. Kaya yung mag-misa, sabi niya, Mayor, ano ba ginagawa niyo? Wala man lang kayong ginagawa. Ang daming mga tao dito. Pare-pare ang problema. Pati misis nyo. Paayos na yung tulay. Nahulog sa tulay. Ba't natatawa tayo eh? Alam niyo mo yung lason, palitan mo ng peppermint, palitan mo ng vitamin. Delikado yan eh. We are not to trivialize and minimize yung sin. Sabi ng Bible, woe to them. That call darkness light and light darkness. So dapat kasalanan. Hindi sa tulay nahulog yan. Sa pangalan niya. Sa kasalanan. Sa immoralidad. Yun po. At yun po lumalag-lalag ngayon. Parang nagiging katatawanan niya. So mga kapatid, dapat panindigan po natin. Umpisahan natin manindigan. Hindi tayo nakapag-umpisa ka na maayos. Na yan ay kasalanan. Yan ay hindi ka lugod-lugod sa Diyos. So a godly home, a godly family, begins when a husband and wife, a man and dad, figure out that the God of the Bible deserves to be reverenced. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay dapat igalang. Doon tayo mag-umpisa. Ang Diyos ay hindi nagbibiro. Ang Diyos ay banal at ang Diyos ay dapat igalang. So ma-realize natin yung bagay na yan. So ito po yun. Nag-umpisa ng humble reverence for God. Now, therefore, fear the Lord. Ako pa takot niya sa asawa eh. Hindi mo ulit nagano. Ano yung sabihin? Yung asawa ko na yan, iba sa maganda. Nasikaso mo sa akin yan. Ano yung nagkasakit ako? Kaya ako po, cancer survivor, 22 years na. Ano iba, tinanggalan ako lahat yung bituka, large intestine, left kidney, wala ko. Tinanggalan ako ng spleen, kaya ako ingat-ingat kasi major antibody organ spleen. Yung wasang papankreas ko, tinaninan pa ako. Buti na lang, taning lang o taning. May taning eh. Kaya sinasa talaga ako yan. Ganoon ba? Buti ako na-memorize ko kayo kung dapat na-memorize ko. Kasi general anesthesia ako eh. Again, napektuhan na ako ng operasyon ko ng araw siguro. Hirap sa akin yung doktor sa mata ko. Sabi mo ni Dr. Jan, ako kilala si Dr. Jan. Sabi niya, Pastor, kung regado kayo, may mga nerves kayo tinamaan na connected sa mata. Na medyo mahirap eh. Wala pong mata ko, pero yung salamin, bigyan ko salamin, mas malabo. Kahit mababa pa yung salamin at lalas na, hindi ko kaya. Kaya ako kaya ko magbasa eh.
Pero pagdating sa traffic light, sabi ko, matagal pa kasi 130. Hindi pala 13 lang yun eh. Dumudoble gano'n, no? May oras din, ang tingin ko, aga pa. Anyways, takot, nasa ginagawa niya. Takot akong sirain yung relasyon namin. Takot akong gumawa ng bagay na makasira. At yung pa igaganti ko. Sabi din, yung isang bata, niyaya Kristiyano, niyaya ng mga barkada. Ayaw yung sumama. At sabi ng bata na Kristiyano, bakit? Takot ka bang paluin nanay mo, ng tatay mo? Takot ka bang magawin? Hindi. Takot akong masaktan ko sila. Sa kabila ng anong pagmamalasakit sa akin, ayaw akong suklian iyon ng makakasakit sa kanilang kalooban. Kaya po yung klase ng takot at ituro sa Bible, patungkol sa Diyos. Yung takot na masaktan natin ng Diyos, yung takot na mabigo natin ng Diyos, yung takot na ang isusukli pa natin sa Kanya kung walang katapatan, isusukli pa natin sa Kanya pag-irberde. Eh ang Diyos hindi nagkulang sa atin. God is good all the time. God is faithful and great is His faithfulness. So bago mo isipin, hindi lang pastor ka, umiyendo ka. Bago mo isipin yung pangangalo niya, pag-rebelde sa magulang, pag-rebelde sa gawain ng Diyos, isa alam mo muna yun. Ano tandaan ng Diyos yan? Hindi lang yung pastor masasaktan mo, hindi lang yung asawa mo, hindi lang mga anak mo. Una sa lahat, ang Diyos ang sasaktan mo. Dahil ang Diyos ay nagtatawag ng pamilya. At ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Yan lagi, kung meron po talagang takot sa Panginoon, bawat member, walang problema ng church. Wala eh. Kasi kung mag-iisip kang mag-rebelde ka, ay, hindi nakapalagod sa Diyos. Pag ang church ay nalamig, naghina, sino una masasaktan? Panginoon, church na to, hindi mo church ni Pastor Adriel to eh. So, lagi natin itanin sa ating isipan niya ng isa puso, yung takot sa Diyos. Sa pamilya, ang isa. At yun din sa iglesia na Panginoon. At ito po niya yung isa niya, no? A humble reverence for God. Okay? And then, sa pagpapatuloy po, makita po rin natin dito yung heartfelt resolution for God. Halika niyo po rin verse 15. At ano po ito? Hinahamon ni Joshua yung Israel towards a decision. Yan po yung sabihin natin sa resolution, pagpapasya. Hindi lang yan pangako, hindi yan wishful thinking. Kaya maling sa New Year's resolution. No, parang wish lang yun, parang suggestion lang yun. No. Mas ganda yung resolution, it's a decision. At ito yung decision. Hinahamon ni Diyos sa Israel to make a decision. Sabi, choose! Choose ye this day whom ye will serve. Now, the word choose, dito po sa Bible, ay mula po sa word that always speaks of a careful and well thought out choice. Maingat, hindi marahas, hindi basta-basta, hindi biglaan, pinag-isipan, pinag-aralan, desisyon. Hindi tayo lang ng agos, nag-forward sila, forward din ako. Nagtasin ako, tasin ako na kamay. Hindi. Pinag-isipan. Kaya iba yan sa Hebrews, ang daming nawala di ba? Bakit? Nakikaya lang tayo lang ng agos. Maraming nag-surrender. Surrender din sila. Nahihirapan. Wala sa kanilang Panginoon. Tayo mahirapan ka. Kaya ano nangyari? Nagtalikuran ng mga yan. Nagyayapan ng iba. Ingat po tayo. Pinag-iisipan mo natin. Una-una nga, ang pinag-iisip natin, will this revere God? Will this glorify God? Will this decision please God? Ito bang aking gagawin? Ito bang aking pupuntahan? Ito bang aking iniisip? Ito bang aking nararamdaman? Ito bang aking desisyon? Makaka-glorify sa Panginoon. So choose. Okay, careful and well thought out choice. And in nearly every instance ng salita ito ay ginamit sa Bible, ito ay nag-aarawan ng choice that has ultimate and eternal significance. No, hindi lang basta
temporary yung magiging consequence or result. Merong eternal, okay, at merong very important na consequence. At tandaan natin ito mga kapatid, we can choose to sin, but we cannot choose the consequence of our sin. Kaya mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Sasabihin pa ng isa, hindi, Diyos lang ang may karapatang mag-judge sa akin, wala karapatang mag-judge. Yun nga nakakatakot eh, pag ang Diyos ang nag-judge sa'yo. Diba nakakatakot yun? Sabi pa ng isa, hindi nyo naman mabasa naman ang puso, ang Diyos lang nakakano ng puso. Yun nga lang, ang masama natin, yun po, masakit din eh. Alam na yung Diyos yung puso natin. Lahat na ng justification gagawin ng isang tao. Gusto mo, bigyan ka pa ng parangal sa ginawa mong kasalanan. Hindi pwede yun. You choose to sin, then you cannot have the right to choose for the consequence of your sin. So, ito, kailangan meron pong tamang desisyon. Particularly, ito tungkol sa paglilingkod sa Panginoon. May binabanggit po nito. See, godly families do not happen, as I said earlier, on accident or by default. Unless a family makes a sincere, heartfelt, ultimate decision to be a godly, Christ-honoring family, they will not be so. Kailangan magbasahan yan. No? Kailangan maintindihan kung gano'ng kahalaga yung desisyon na yan. Na hindi basta-basta. Hindi, para lang patigil na si pastor. Para lang, masabi na, ay ako'y naka-attend ng conference. Hindi. Kung ikaw ay magpapasya, na ikaw ay maglingkod sa Diyos, ikaw at iyong pamilya, dapat intindihan mo yung desisyon na yan, importante. At paninindigan mo yung desisyon na yan. Paninindigan mo, sisilapin mo yan gawin. Yun po yung tinuturo sa atin dito. No, yung desisyon na iyong gagawin. Sabi sa Ecclesiastes, huwag kang manatan, hindi mo naman tutuparin. Panata, hindi naman politiko eh. Di ba? Nagka-problema doon sa pangyakan sila Joey Marquez. Nangako kayo. Nangako naman, tutuparin pa. So, Marquez ka parang ganoon din. Nangako, nag-forward. May mga commitment. Kasi hindi naman tinutupad. O yun, hindi naman nagsasalita. Nangako naman. Tutuparin mo. Huwag kang mangako. Huwag kang mapusok sa iyong mga pangako. Dahil lahat yan ang record. Ito sulit sa Panginoon na. Pag-isipan mo at pag-isipan na pag-unawaan na lalo na yung paglilingkod sa Panginoon, ikaw at iyong pamilya, panindigan mo. Panindigan mo ang iyong desisyon. Kasi kung wala kang desisyon, wala mangyayari. So, isa pa lang. So, you need to make a clear-cut decision. Okay? You need to make and understand that decision to be godly, Christ-honoring, as an individual, as a member of the church, and together with your family as well. Buong pamilya, pinaninindigan po dapat. Okay. So yun po, no? That's how na dapat mag-start para magandang godly family. Kaya sabi dito ni Joshua, kailangan may humble reverence to God and merong heartfelt resolution or decision for God. Magpapasya, naintindihan, alam yung halaga at panindigan yung kapasya. Now, secondly, the second truth we draw from this text, not only where a godly family initiates, but notice also secondly that we see what a godly family involves. Ano involves? Okay? Involves to have a godly family. Let's go back to verse 15. Ang sabi dito ni Joshua, choose you this day whom you will serve. Choose you this day whom you will serve. Napansin niyo ba? Hindi po sinabi ni Joshua dyan, choose you this day whether or not you will go to church. Hindi yung sinabi niya. At bakit yung isa sa binigyang din ko po yan? Dahil po, isa sa problema po ng mga families niya, ay yung pag-aakala, they foolishly believe that attending church
once or twice a week is what makes for a Christian family godly. Nag-church naman kami. Every Sunday, nag-church kami. Umaga, nag-church kami. Gabi, nag-church kami. Ngayon, yun ang pag nag-church ka, magiging godly family na. Magiging godly person na. Now listen, nice ko lang linawin, no? Mahal kayo pag-church. A godly person and a godly family will church or will go to church. Will go to church. Pero hindi po yun ang sikreto ng godliness, behind godliness. Yung nakaupo ka sa simbahan, pero natutulog ka lang o naglalakbay isip mo. Nakaupo ka rin ka, pero nakatulala ka. Hindi ka nakafocus. Kasi malamig dito, wala kayo sa bahay namin. Hindi. Sitting together in the church does not mean that your family is living together for Christ. Sitting in the church doesn't mean that you're living for Christ. Iba, ginagapantan mo sa kasalanan ay nagsisimba eh. Ginagapanuhol sa Diyos. Para lang po sabihin na nag-church ako eh, kahit naman ganito buhay ko, kahit naman nag-church pa rin ako. Eh mga kapatid, hindi ubra sa Panginoon ng ganyan. There is more involved in being a godly family and a godly person. And than just being a church family. So ano ba involved dito? Verse 14, tingnan niyo po. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and truth. Take notice ito. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt. So godly family and a godly person, godly members of the church, involves a life of separation. Involved yan yung life of separation. Na hindi pag-iwalay ng pamilya na mag-asawa pinag-usapan natin dito ha. Kasi yung kasal, ano yan, lifetime yan, lifetime relationship dapat yan. Lifetime commitment yan sa isa't isa. No, yung namatay yung magkasama, nakita sa langit. Kaya talagang yung babae. Kasi hindi sa pinapansin ng langit sa langit. So, hindi natin sinabitan. Kung hindi mo pinapansin, sabi nila, oy, tinagdil, tumas par, sabi ha. Pinusunod na tayo. Dilayin mo. Kaya pag dilayin mo kayo, umabot naman ang asawa yung sa langit. Ayaw mo na kayo magtampo. Hanggang buhay lang dito yan, lifetime na till death to us. So, yun yun, no? Hindi po yung separation, mag-iwalay mag-asawa. Kasi, ang pumutot itong lalaki to, iwalay na tayo. Hindi naman na pinakako nyo to death, do not fart eh. Iba naman yun. Iba yun. Hindi, nalala ko sila kasi si Pastor Jude na Bicol yun. Yun na ito niya, minagiwalay dahil nasa uto. Kasi sinasasama na nakahiro sa akin. Sige. Nagiwalay dahil nandun. Dapat nga, ano tawag din mag-asawa na gano'n? Diba? Partnership. Hirap mag-jumay, matatandaan eh. Paano kung marami sila? Party na. Bakit mo tanong? Ano sabi yan? Put away the gods which your fathers serve. Ito po sinasabi po sa atin ni Joshua, ng sita ng Diyos, in order to serve God, they must choose Him over the gods of the people of the land where they live. You cannot serve God and other gods. You cannot have two masters. You cannot have two gods. Kailangan mamili ka. Kung ang Diyos na pinipili mo, naintindihan mo yung pagpapasya mo, na yan ang importante tamang pagpapasya. Alisin mo ang Diyos sa iyong buhay. Pastor, wala po kaming baal. Totoo naman, no? Wala tayong mga Diyos na binabanggit ng Amorites at mga taga-Kanaan. So, hindi talaga tayo magiging yan. Siguro, wala naman tayong mga ibuto na dahil wala na tayo sa inong panampalataya. Pero maintindihan natin na ang Diyos-Diyosan, sinasabi ng Biblia, ay hindi naman rebuto at larawan. Anong bagay na higit natin kinatatakutan, anong mga bagay na higit natin inuuna, anong mga bagay na higit natin pinapahalagahan, kaysa Diyos, sa sinuwa niya, Diyos-Diyosan yan! Ano mga umaagaw ng posisyon na dapat sa
Diyos lamang sa buhay natin, yan ay Diyos-Diyosan. Kasama na yung sarili natin. Doon tayo nasusunod. Ay sa kabila ng alino, sinasabi ng Panginoon, ng Bible, mali yan. Pero ginagawa pa rin natin. Yung tao na susunod, we ought to obey God rather than man. Pag pinag-aralan niyo po yung context yung sinabi nung kay ni Samuel, ng kay Saul, na obedience is better than sacrifice. Binalik ka nun that disobedience is idolatry. Kasi ano mang iyong inuna, sarili mo, sinunod mo kaysa sa Diyos, Diyos sa inyo ng buhay mo. Kaya sabi dito, paano talaga maging godly, strong, and God-glorifying person ka, tayo, at ang family natin, maging ganon, we need to live a life of separation. No? Kailangan iwaksi natin anumang bagay na nagsisilbing Diyos-Diyosan ng ating buhay. Mga bagay na una natin, mas pinumuna natin, mas pinaglalaanan natin ng panahon, mas pinapahalagaan natin. Yan ay Diyos-Diyosan. Cellphone, Diyos-Diyosan yan. Ay, mas may panahon tayo yan kaysa magbasa ng Bible. Cellphone, nagiging Diyos-Diyosan yan. Sa paano paraan? May budget ka dyan para sa load. Meron ka pan-load, pero wala ka pan-Lord. Wala ka walang pang-offering sa Panginoon. Wala ka walang kaloob sa Panginoon. Hindi mo walang pera, pero hindi ka nawawalan ng load. Kaya tayo, mga simpleng bagay, hindi natin naisip. Yung mga Diyos-Diyosan pala yan. Mga Diyos-Diyosan. Ako po ay lumaki sa sarado, kandado, naka-welding, tadak, na katolikong pamilya. Kaya po Antonio pangalan ko eh. Pero yung katawag yung Antonio, pagkalit lang nanay ko noong araw. Antonio! Tony. Pero akala ng mga pinsan ko, pinangalanan na ako kay ito, Anthony Villanueva, kasi yun lang tayo pinangalan ako. Yung naging, silver medalist yun sa Olympics, sa boxer. Paborito ka lang ng tatay ko. Nakialam yung nanay ko, nasarado, kandado, nakapadla, naka-welding, naka-simentong, katoliko. Pinangalan na ako kay San Antonio de Padua. Taga-Sigalan po ako, Maynila. Lagi kami sa St. Anthony. Sa San Andres. Doon ako pinangalan. Naranasan ko yan kahit na baka, kailangan sa mga sa posisyon, sa kasapin pa mo. Iikot ka hanggang doon sa Osmeña, ikot ka, at may kandila pa, kuha pa tapos yun, bagay may tagas na gano'n. Na may Fatima, na gusto ko may Fatima kasi kung saan nilipat yung yung berhen, may kainan. Na, pag simba ka, sisimba ka lang, yung nakikinig ko siya sabi ni Father, pero pag uwi mo pambili ka ng cake laruan, maraming klaseng laruan sa loob sa simbahan. Hindi ba kayo sa ganyan, scenario? Pero, I got saved when I was 13 years old. That didn't stop the grace of God na pumasok sa buhay ko at sa pamilya namin. Mabilisan lang. Nung kami nalipat sa Cavite, kasi nasunog yung lugar namin, yung bahay lang namin natira. Ipalibot na nasunog yan. Si Jackie Forster, kapitbahay namin yan, bata pa yan dyan. Artista, kapitbahay namin yan. Kaya ako, buti na ilang sa ulo, buti na ako. Hindi kami nasunog. Nanuhala kami ng libutan. Sabi, hindi mo pwede yung apartment, nag-iisa ka lang doon. Pinapalayas kami doon. Kasi gusto event. Lumaban ako. High school pa lang ako yan. Di ba ako graduate ng high school? Yung araw, wala namang grade. Hanggang grade 10 na, hanggang 4th year. Arroyo ko, Arroyo. Okay. So, nangyari, lumaban ako. Dinimanda ako. Sige naman, at ano, demanda yung caretaker. Member na International Baptist. Nung time na ako, 13 years old ako, San Andres, Southern Bac. Tapos, doon sa may kapitbahay namin, evangelical. Yan ang background ko eh. Ang tagal namin dyan sa Cathedral Praise in Manila Bethel Temple. Pentecostal yan. Ang tagal namin dyan. Tapos nagpapalaya sa akin, Baptist. Natakot na ko kasi dinimanda ako. Imagine mo, high school ako, dinimanda. So napita kami lumipat dito sa GMA, may bahay kami yan.
Hindi kami yung na-renovate. May bahay kami bigyan kasi lola ko, taga-Suwa. At pati Korobata lola ko, bigyan kami ng lupa kahit hindi kami kasama. So, diyan kami nalipat. At napunta ako sa Blaze. Napunta ako sa Blaze. Maraming naging hamon sa buhay ko. Yung mga Diyos-Diyos, ang dami ng libunto eh. Nakakapal, nagpupunas ng una, kahit bangus na ilong, bali na yung mga. Kung malaman mo hindi tama yan, kasi siya kung may bisita tayo rito na ano. Pero ito katotohanan nila. Tinapong ko lahat yan. Hindi na akin po lang ito. Tinatapong ko isa. No? Pero matindi. Nung ako ay bata pa, only boy ako. Kaya hindi ako gano'n. At yung sa ulo ko, malasal tayo ang anak eh. Ako na may kasalanan, ako pa umaalis ni Galeas. Nagtatago ko doon sa St. Anthony, nakita ko naghahanap sila, yung mga kapatid ng babae, apat sila, yung nanay ko lahat. Sa bahay ako. Ganong nasave ako, tapos napanood ako sa Baptist. Tinapos ko yung mga Diyos-Diyos. Yung pinakamuli yung Sacred Heart, yung kahit saan ko tumingin, parang nakatingin sa'yo kasi yung malaking gano'n, nung tinapong ko yung pambira, naghahalit na nanay ko, ubus na eh. Ubus na eh. Eh, ginagawa pa naman yung namin, Boss Negro pa lang nyo. Doon ko na tinatapin eh. Eh, ba na yung Boss Negro yun eh. Ba't pinapalayas ako na nanay ko? Kumayos ka rin yun. Sumasagot pa rin ako, hindi kaya yun. Nagpaiba naman. Dati ako, masama ginagawa ko, pinapalayas niyo ako. Ngayon, lumalayas ako, hinanap niyo ako. Ngayon, pinapalayas niyo ako, hindi ako honest. Hindi ako honest. Tapos nadala ko sa Panginoon nanay ko, after 8 years. Sa Panginoon na siya. Pero punto ko, hindi karoon ka pagtatapon ng Diyos-Diyos sa ginawa. Pero marami ko pala itong Diyos-Diyos. Yung mga inuunan natin, magkada, no? Yung artista, sino-sino yung inuunan natin, pinapalagay yung trabaho, Diyos-Diyos yan. At hindi mangyayari magkaroon ka ng godly life, God-glorifying life, strong life as a Christian, at ang pamilya, not unless we live a life of separation. Kaya sabi yan, put away! Alisin niya, iwaksi, ano bang Diyos-Diyos sa ating buhay. Kaya sa Pilipinas, ang daming Diyos-Diyos sa nila. So, 2 Corinthians 6:16, ang sabi ni Paul, and what agreement have the temple of God with idols? Tapos, he goes on to say in verse 17, wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord. Ay, sabihin, medyo pa ba kayo? This no Christian family can participate in the sins of their culture and serve their Christ at the same time. Hindi pwede pong mangyari yan. We need to live a life of separation. Hindi naman yun. We need also to live a life of service. Okay? To have a godly family involves not only a life of separation, but also a life of service. Paulit-ulit po binanggit dito 4 times, or 7 times actually. Yung word to serve, tingnan niyo po. Yung word to serve. Now therefore, fear the Lord and serve. 1. Okay, live in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served. 2. On the other side of the flood and in Egypt, and serve. 3. Ye the Lord. And it seem evil unto you to serve. 4. Pito natin, ito atagal eh. 7 beses. Magkakasama ang Holy Spirit ng panahon, ng effort, na ilagay sa Biblia yung Satan yan na 7 beses. Kung hindi importante yan, no? Ganun ba yung pagkukulay ng Word of God eh? Amen. Hindi basta nagbasa ka lang, yung sinabing meditate, it is cutting like a cow, sabi ng Bible. Ano yung cutting like a cow? Napasin mo yung baka, pag yan ay nasa damuhan, nasa lang yan, parang walang katapusan. Pero pag yan ay inalis mo sa damuhan, tinali mo na sa pulo, nguya mo rin ang nguya yan. E wala namang damo na ron. Parang yung malang nguya na meron lalagyan dito. No? Parang kung part-time yung ano niya, yung kanyang digestive system.
na habang nandun, itinutulak uli ng kanyang digestive system, yung damo, tapos gagasabi niya uli. Tapos pag bunok niya, tutulak uli. Ibig sabihin, said na said. Said na said yun. Ang pag-aaral ng Bible, gano'n. Ang pag-devotion, pag-meditate, gano'n. Hindi, nabasa mo lang, okay na. Sana ng devotion na ako. Hindi. Gano'n ba? Eh, dito, hinihimay mo. Tinuturuan tayo, ganyan po yung sabi ni Martin Luther, ang pag-aaral ng Bible, katulad to yan ng panguha ng bunga sa puno ng mansanas. Noong nasa Georgia ako, nakita ko yung puno ng mansanas, pero malapit doon sa library na may puno ng mansanas. Yung puno ng mansanas, pag niyug-yug mo yan, ano may mga hinog, lalaglag. Eh, hitik sa buhay yan eh. So tayo ikaw na ano mong yung mo dyan, hindi na malalaglag. Ano kailangan mo gawin? Akyatin mo na. Akyatin mo at pipitasin mo yung kaya mong pitasin. Pero may pagkakataon na may mga bunga na hindi mo kaya pitasin malayo. Mataas. Ano gagawin mo? Bababa ka sa puno, kukuha ka ng panungkit, para masalig mo yung bunga ng puno na apple, gagamit ka ng panungkit. Sa pagbabasa ng Bible, simple lang, may matutunan ka. Eh, blessing, di ba di walang blessing? Pero ang tagal mo ng Kristyano, nakailang anniversary, nakailang family conference na, nakailang ng revival meetings, family conferences, ang ngayon, gano'n ba ang sistema mo? Wala! Ang kailangan, dumating yung panahon, naaangat ka na sa puno. Tataas na yung pamamaraan mo. Lalangin na yung pagdidevotion. Naabutin mo na yung hindi nakukuha sa yung lang. Isa siya mapapasin mo, bakit itong beses? Ngayon, bakit itong beses? Iniisa-isa mo yan at binibigyan mo ng diin yung mensahe na nais ikarating. Pero dating din yung time, eh, hindi mo pwede sabihin, magbabasa na lang ako ng Bible sa bahay. Hindi na ako mag-church, hindi. Dahil kami mga parte ng puno, ng mga bunga hindi mo na kaya abutin. Kailangan mong bumaba, kailangan mong magpakumbaba, kailangan mo maintindihan, kailangan mo instrumento. Kaya kailangan si pastor, yung mga ngaral. Sila yung instrumento na gagamitin para maabot mo, hindi mo kaya abutin. Kaya ito sabi, sir, 7 beses. Pare-pare yung meaning. And it carries the idea of working and labor. No? It comes from the root word that means to obey. So, isunod sa Diyos. No, yun ang essential ng paglilingkod. Ang paglilingkod ay pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay may paglilingkod. No, hindi sinabi ni Joshua yan, masinin mo, hindi sinabi ni Joshua, if you will choose to serve the Lord. Choose if you will serve. Hindi. Hindi sinabi, choose if you will serve. Hindi. Ang sabi niya, choose whom you will serve. Anong pagkakaiba po nun? Ibig sabihin, whether you admit it or not, you are serving something or someone. Hindi siya maglilingkod. Hindi, naglilingkod ka na. Ang tanong, sino pinaglilingkodan mo? Hindi nakakaiba. Eh dito, ang hamon niya, ang challenge niya, to choose to serve the Lord. Ang piliin mo paglingkuran, Panginoon. Tigilan mo na yung paglilingkod sa mga Diyos sa iyong buhay. Piliin mo na paglingkod sa Panginoon. Yun po sinasabi dito ni Joshua. Ask yourself this question this morning. Okay? Who or what is my family serving? Who am I serving at this point of my life? Sino ba pinaglilingkuran mo? Sino ba pinaglilingkuran ng pamilya mo? And the way to find out the answer to that question is to figure out nasa the majority of your family's time is spent. Ano mas pinaglalaanan mo ng oras, ng panahon, ikaw at ang iyong pamilya? Doon mo masasagot kung ang Diyos talaga pinaglilingkuran natin. Kung pasimba-simba ka lang, pag may okasyon doon ka lang pupunta, hindi mo maglilingkod si Diyos yan. Na inaasahan gawin natin yan.
Buti na lang matigil ang ganitong gawain, hindi regular na gawain. Yan ay paglilingkod. At di mo pa mga gawain dito. No? Yan ay paglilingkod. Kailangan, alamin natin, ano ba mas pinaglalaanan natin ng panahon, ng salapi, ng lakas, ang pamilya natin. No, nakakalungkot sa iba, pag nag-retire, sa trabaho, sabihin, i-enjoy ko na ang buhay. Ay, okay. Paano may enjoy pa siya? Dito, kain ko. Mamamatay ka, kapasyal, mamamatay ka, kakain. Hindi ba maganda? Huwag natin alisin yan, mag-aantay ang panahon dyan. Pero higit sa lahat, bigyan mo na panahon yung paglilingkod sa Panginoon. Magandaan yung pagharap sa Diyos. No? Magandaan. May isang Kristiyano sa amin, member sa amin, nasa Amerika na. Sabi, di ba mo na akong reward sa langit? Sa punta sa langit. Sabi mo, napaka-service mo lang. Bakit mo na sabi yun? Kasi paglilingkod po natin, may reward yan. Tama motibo mo, di ba? Tama yung ginagawa mo, may reward yan. At yung reward na yan, nagiging natin sa paano ng Panginoon. Pag binasa yung sa Book of Revelation, yung 24 elders, sabi ng mga scholars, it represents the Old Testament saints, both the Old Testament saints and the New Testament saints. 12 tribes, and 12 apostles. Ano sabi? Yung crown nila, they cast their crown at the feet of the Lord Jesus Christ. At nung kanya gawin niya sa kanila, Thou art worthy, O Lord, to receive honor and glory and power and praise. Thou art worthy. Eh sabi ng Bible, pag hindi ka naglingkod o hindi tama motibo sa paglilingkod, no? Ano mangyari? Dadaan sa ako yan. Magiging abo. Hindi ko sinasabing ganito, pero sabi nyo sa Revelation din, ang paningin ng Panginoon, nagbabagayin, nag-aapoy. God is a consuming fire. Imagine mo, malapit ka pa lang sa Panginoon, dalaw-dalaw mo yung mga, nasusunog na materials. No? Good day, sabon. Habang lumalapit ka, nasusunog. Tapos nalapit ka sa paano ng Panginoon, abo. Lord, Thou art worthy. Ano insulto sa Diyos? Samantalang kung ikaw pinasyahan mo na maglingkod sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, ikaw at ang pamilya mo, sabi mo, kakasama kayo sa Panginoon. At yun ay mga mamahaling hiyas na sabi ng mga eksperto, mas tinadaan sa ako yung siwadarisa yan. Na habang kayo lumalapit sa Panginoon, tuwang-tuwa ka, no? Ilalagay mo sa pano ng Panginoon. Thou art worthy, O Lord! Thou art worthy. Hindi po asura sa naglingkod ka rito, yaman ka sa mundo. No, kaya iba ayaw magpastor, iba hirap magpastor eh. May mga churches mo na talagang tinutulungan natin. Ay talagang hirap magbuhay, pero nakita mo yung pagmamahal na sa Panginoon. At hindi man na-reward yung paglilingkod nila dito sa lupa, tinitiyak, nire-reward ng Diyos yan sa kabilang buhay. Sa kanyang panahon. Kaya iba ayaw magpastor eh, dahil lang sa suporta. May naalala mong pastor. Isipin mo, suporta 500 naman. Ano mangyayari doon? Tapos ang kasakit ng anak niya. Hindi na sa doktor, kailangan ng 5,000. Eh, paano na ang suporta niya? Eh, paano may bumulong sa kanya, pastor? Punta ka sa kabilang barangay. Pag punta niyo sa kabilang barangay, nakita niyo may contest. Sino mo mapagpapaiyak sa kalabaw? Sumali si pastor. Yung iba, pinalo yung kalabaw, nakamay sila umiyak lang sa akin, nakakunat at ang kabilang barangay. Dahil ginawa, dumating si pastor. Binulungan yung kalabaw. Iyak mo na ba? Sabi nung announcer, panalo si pastor. Ay, sabi niya, 2,500 pa naman ng price eh. Kailangan 5,000. Saan niya? Sabi nung announcer, pastor, ano ba pinulungan mo sa kalabaw? Yun. Ay, di ka namin bigyan ng price. Ano din siya sa nakakaya mo? Eh, wala. Sige na. Ano pinulungan mo sa kalabaw? Sabi ko sa kalabaw, 500 lang ang support ko. Naiyak yung kalabaw eh. Naiyak eh.
Pero yung pastor, naglilingkod, kaya gano'n ang kalit na suporta. Eh, may sabi ko na kailangan niya pa ng 2.5. Bakit kumulong ka naman ulit sa kanya? Hindi ko lang alam ang spirit yun. Pastor, try mo ang ilang barangay. Di ba sabi ng barangay? Ba't natin pupuntis ulit? 2.5 ang price. Tama. Oo, sakto. Yun ang naman niya. Pambayad sa hospital eh. Anong contest? Sino makapagpapatakbo sa alaw? Kalabaw na naman. Lahat ginawa, sinipa, nagato alaw, hinabol siya tumakbo. Dating sa pastor, binulungan ng kalabaw. Takbo yung kalabaw eh! Panalo po si pastor, ay medyo kilala si pastor doon sa barangay din yun. Pastor, bago nagbigay yung prize, pwede bang isali yung sabi ko, nung binulong yung sa kalabaw? Nakakaya ako. Eh, hindi nyo mo makuha yung prize. Nakakaya. Eh, tapos ano binulong mo sa kalabaw? Ano sa kalabaw? Gusto mo magpastor? Tumakbo yung alam mo eh. Ayaw magpastor. Dahil mahirap magpastor. Siguro ginawa mo na lahat. Kukulaan ka pa. Kung kumpara ka pa sa'yo, mahirap yung sumasalit na tumayin na. Pero ginagawa mo yun sa Panginoon. Magagalit pa yun pag nag-overtime. Sa trabaho niyo ba, mayroong extra pay yan eh. Hindi ako nagpaparinig ha? Amen! Pero yung pagdalingkod sa Panginoon, hindi mo yan pagsisisihan. Amen! Remember William Borden? Napakayaman yan, tagapagmana ng malaking mana ng negosyo sa Amerika. Sa yaman, nung siya nag-aaral, nagaluan siya ng magulang yan, round trip. Tingin sa mundo. At during the trip, doon yan namin palang kaya siya. Doon yan namin yung calling ng Panginoon na maglingkod siya. Eh pag uwi niya, sabi niya sa nanay tatay iba paano tayo yun? Gusto ko maging missionary. At gusto ko maging missionary sa China. Sabi mo magulang, baka nabibigla ka lang. No? Baka nabibigla ka lang. Mag-isip mo yan. So nag-pray siya. Nag-pray. Tapos, may sinulat siya sa Bible niya. Nilagay niya, no retreat. Okay? Tapos, nagtapos siya ng college, gusto na ituloy. Sabi ng mga magulang niya, meron kami proposal sa'yo. Dito, huwag ka na pumunta rin sa China. Magtayo na lang tayo ng missionary. Dito na lang, magtayo kasi kami rito, kaya natin gawin yan. Magtayo ng missionary, yun ang padala natin sa China. Ganda na proposal niya. Supportan natin yun. Pinag-pray niya. So, simulat ulit siya, tapos yan, no reserve. Ayaw niya magbago. Nandun niya, so, tumuloy siya. Pero imbis na dumiretso muna sa China, nagpunta siya na Egypt, ang target niya mga Muslim sa China, pinag-aralan niya. Pero sa Egypt, dinapuan siya ng sakit at kinamatay niya. Kaya ulit pamilya. Kaya bago siya mamatay, may nakapagsulat na pala siya. Sa private ng Bible niya. Una sabi niya, di ba? No retreat. Pangalawa, no reserve. Para sa niya, no regrets. Amen! No regrets. Amen! Hindi mo pagsisihan. Amen! At ang pamilya mo, basahan niya maglingkod kayo sa Kanya. Amen! Pero hindi ka mo maglingkod kayo sa Kanya. Amen! Mga batid, hindi tayo dito sa Panginoon para patuloy po mabuhay sa kasalanan. Patuloy po paglingkuran, yung dati natin pinaglilingkuran, hindi ba? Nitas tayo para maglingkod sa Panginoon. Amen! Yes po! Kaya nga, dapat ang buhay natin, life of separation and life of service. Hindi na tayo dati pa. Yung dating ginagawa natin, dapat kalimutan natin yan. At meron na tayong bagong ginagawa, pinaninindigan natin. Ano yun? Yung paglilingkod sa Panginoon. Now, yan yung tapusin ko ito, hindi mo kaya talaga mahaba. Bagong kahabaan na. Nakita natin, ano yung una? Tingnan niyo po sa notes mo. Ano yung una? Where a godly family is. Ano yung pangalawa? What a godly family involves. It involves life of separation and life of service. Okay, praise the Lord. Let me now close. Who a godly family includes?
who a godly family includes. Palagyan natin Joshua 24:15. Kasi di ba? But as for me, and my house, we will serve the Lord. Napansin niyo ba mga kapatid? Joshua included his entire household in his decision to serve the Lord. It was not enough for Joshua himself to commit to serve the Lord. His family would have to join him in this person. Kasama yung pamilya. At bilang padre di pamilya, bilang ama, aninindigan ko, ako masusunod. Kalooban ng Panginoon susundin ko. Maglilingkod tayo. Asawa ko, maglilingkod tayo. Ang anak ko, maglilingkod tayo. We will serve the Lord. Pambira eh. Nakakalungkot ngayon kasi matatapang na yung mga babae. Yung kanina nagpatuto na wala masyadong masabi, di ba? Ahawa eh. Naalala ko, hindi, sorry. Kung may masasabi pa yun, ang haba. Dapat ang father nanguna. Kailangan ito ay mga kalalakihan nanguna. Alala ko yung yung dalawang pila. Ito yung mga under, ang mga pilo. Dito hindi under, isa lang. Kung makita reporter, pag bira, tuwa siya, may mata naman. Bakit ka dito pumila? Sabi na asawa ko dito. Under pa rin. Sabi, ako ang ulo! Sabi na ba, ako naman, late. Ang late na nagkapahilo. Balik tayo sa pattern ng Panginoon. Lalaki na muna. Hindi lalaki na. Si Chess, kakakalungkot na puro babae. Ay, maingay. Hindi. Bias ko ba? Sabi ng lalaki, ako ang bata ni Pamela. Ako dapat nasunod. Sabi mo, lumabas ka dyan. Hindi, ako lalaki bata susunod sa'yo. Lumabas ka dyan sila nyo lang. Sila nyo lang. Sabi nila, mga lalaki, huwag tayong under. Understanding pwede na. Pero manguna tayo sa paglingkod sa Panginoon. So, kasi yung problema na. Manguna tayo. Kaya yun, inuuna-una. Ang lalaki na susunod na sa ako. Lalaki na susunod. Pag nag-away ka, patapang sa bahay, ba? Manindigan mo pag-uwi mo. Sabi mo, ano gusto mo? Kalwakan! Bakit? Kalwakan si... Sokawan. Nandiyo ba kayo? It is a comprehensive effort. Basta yung comprehensive, hindi lang siya. Hindi lang ikaw. Dapat ikaw nangunguna tabay. Pero hindi lang ikaw. Notice the pronoun we. We. No? Joshua intended that not only he, but his wife and his kids and his grandkids, if possible, would all be involved in living and serving God. Amen. Living for and serving God. Amen. Pinakalungkot po ngayon, di ba? Marami. Si babae lang nag-church. Nasaan sila lang? Nandun sa bahay. Mauusig pa yan. Nagbabawal pa yan. May mga kaso, ang dami yung people. Mga magulang nasa. Nakakalungkot na, hindi natin hawak ang ganyan si Kristo. Pero ang mas nakakalungkot, si lalaki na nasa bahay lang, mayroon pala tayo eh. Ligtas naman siya, Kristiyan naman siya eh. Pero wala sa, hindi siya nangunguna. Yung babae pa. No? Kaya ang babae talaga kagamit-gamit sa church. O meron din man, yung babae pa ayaw mag-church. Nakusik sa pero hindi naman, in fairness, no? May ganong kaso rin. At merong kaso na yung mga anak ka ayaw mag-church. Natapag pa sa magulang. Nakakalungkot po, di ba? Yes. Walang kasing ganda ang buong pamilya na nilito sa Panginoon. Amen.
At kailan umpisa ng pamilyang ang pagtitrain sa mga bata mga tama yung ginagawa yung habang bata pa. Amen. Si Pastor Hochmeyer, Steve Hochmeyer, Amerikano yan. Pero dito, lumaki sa simbahan, ang galing mag-Tagalog ng Amerikano. At nabasa ko yung article niya, yung Children in the Church. At in-adopt ko yun eh. In-adopt namin. Medyo maingay din yung aking apo. Maingay din. Kasi simula na magsalita. Sinabi ko nga, siyempre naman yan. Sabi, Daddy. Yun ang tawag sa akin. Naglag ako eh. Pero pag sa akin naman, medyo maingay bata. Namas muna. Kahit kung muna pa. Kahit mga anak ko. Kasi nga, hindi dapat na-distract service. I'm sorry may tarong pala niya. Kaya sabi yung mga may anak. Sabi na ko lang, para pag umiyak yan, huwag mong sakalin. Huwag mong bibigyan ng soulbook, masisirain mo yung soulbook. O bibigyan mo ng susi para mag-iingay. Naka-Amerika ito, Amerikano. Nung napunta siya sa Pilipinas, ang kinagulat ko sabi niya, simbahan ba ito? Bata pa siya. Kasi parang circus. Lagi mga bata nagtatakbuhan, mga bata naglalambitin. Hindi siya ganun nilalaki. Hindi lahat sa ating pinalan na mga sa pamilya Kristiyano. Sa church ka lang ng nanay mo, nasa church yan eh. Yan siya sa church. Kapag mga anak na dapat dalhin sa church, okay? At pag nasa church, suruan nyo kung paano dapat mag-iasa. Huwag yung bigyan ng sumbok na paglalaro sa sirain sa sulatan. Bigyan pa ng color para kulayan. Pero sana maganda pagkakulay. Bigyan ng tok-tok. Pero turuan sila how to behave in the house of God. Amen. Turuan. Pag kumakata, sa'yo kumanta ka. That's right. Ay, tayo, iba-ibang lyrics. That's right. Siya, totoo, pag kumakata sa video, makamit ka. No? Ganyan ang bata. Turuan. Tama yan, pero hindi na tama, turuan na dapat ugaliin pag nasa bahay ng Panginoon. Amen. That's right. Magkakasama. No? Magkakasama ang buong pamilya. It is a comprehensive effort. And, muli, this is a continual effort. Bakit mo sinabi continual? Tinagyan po sa verse 29. Baba tayo ng konti sa text natin. Joshua 24 verse 29. Ano po magbasa natin yan? It came to pass after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. Ano description sa kanya? Sa kanya kamatayan? The servant of the Lord. At ano ang halagang puntos na dapat natin bigyan pansin dito? No? Ibig sabihin, nung sinabi ni Joshua itong verse 15, it means he's around 100 years old when he said that. Matanda na siya. Hindi mo dahilan ng katandaan para hindi ka na mag-record si Diyos. No? Hindi ba bakit sabihin, tanda na kaya ano na sila? Hindi. Ang paglilingkod po para sa lahat. Amen. At mapalad ka o mapaglingkod ka para sa Panginoon at may oportunidad ka pa maglingkod sa Panginoon kahit matanda ka na. That's right. Dahil hindi lahat ng tao tumatanda. Opo. Maraming tao nung matay agad. Tama po. Sabi nga kahapon, kung binigyan pa sinyo, kasi ako, cancer survivor ako, 22 years. Marami akong nararamdaman niya. Late pa naman ako. Sabi ko, bilang napasabi sa isip ko, pag nag-18 ako, buhay pa kaya ako. 70 po rin, sana buhay pa ako. Pero isa, gusto ko na buhay pa ako, makita na ako ko hanggang sa magdibo siya at magiging ako pa ang lobby ng Panginoon. Na naglilingkod pa rin si Daddy Ro sa Panginoon. Amen. Si Daddy Ro at si Mami na. Yung aming pamilya naglilingkod siya. Amen. Kasi, sarap nakit, panoorin mo. Yes. No, sarap. Ako, bigyan ng opportunity ng Panginoon. Yung tatay ko, paralyzed siya. Wala nung first year high school ako hanggang mamatay. Kaya hindi ko nakasama sa church. Pero nanay ko, nakasama ko sa church. At tuwa sila. Binati nila ako dahil kasama namin na expression. Meron kami family week. Bawat pamilya bakanta. Kasama ko nanay ko kumakanta. Amen. Yung nanay ko, tsakado, tandano, nakapad na. Bible study sa tayo rin, binabato pa yung bahay namin para na magulit Bible study. Pero nakasama namin sa kanya. Amen. Parang katumbas. Right. No?
Pray for your loved ones. Amen. Pray for your family. Right. Napitan naman, pasunulan mo, problema mo lagi lang po forward. Ang bigyan pa yung dalahin mo. Eh, hindi pa matibay sa Bible yun. Sabi ko, pinagpipray ko po yung nanay ko. 8 years ko pinagpray nanay ko. Pinagpipray ko po nanay ko. Kasi pastor, hindi ko maisip, hindi ko ba langit. Nasa langit ako, nanay ko nasa impyerno. Kaya po naman, pagdating po sa langit, buburayin na yung mga alaala na yun na maaaring maka-apekto sa ating eternity. Pero bilang isang batang mananampalataya, hiningi ko na awa sa Diyos na 8 years. Have you really prayed for your family? To be safe. To be with you. Nag-enjoy ka na, hindi na, naglalaro. Pero nasa si tatay, nasa si nanay. Nasa ang kapatid, nasa ang asawa. At ipipray ka ba, na pagdating ng panahon, sana mabababuhay ko, hindi lamang dahil may gusto kong puntahan, may gusto kong ipunta pa, marami pang nais ko sa buhay. Gusto mo maglingkod pa sa Panginoon. Hanggang sa pagtanda, at hanggang bawiin itong pahiram na buhay na ito. Yung maglingkod pa sa Panginoon. Nanay, tatay, wala akong retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Right. Naalala ko nung mamatay si Pastor Mosley, Pastor ng Bethany. Galing kami dyan eh. Sabi nung anak, matanda na, nag-ulyanin na nga eh. Pag kinumahan, di ba siya, makakaaway yung tanda, tumatakbo walang salwan. Hindi nakatala sa church. Pero hindi nila may tandaan, may sakit na eh. Pag matino, nag-preach pa rin. So, kaya nung mamatay, sabi nung anak niya, we told Daddy to retire. At sabi ni Pastor Mosley, I will retire. I will chase my time. I will continue serving the Lord. Amen. You see, it is a continual effort. Hindi kontrata yan. Hindi ba occasional yan? Hindi pa meron lang ganitong gawain. Ang paglilingkod sa Panginoon tuloy. Amen. Hanggang bawiin itong pahiram na buhay nito. Right. Ako naniwala na mapapabuhay ko. I outlive others. Nung nasa hospital ako, di ba punta yung anak ko, liliit pa yun. Tapos yung isa kaibigan kong pastor, Pastor Leslie, no, awal tatlong ito kami, si Edgar, siya ako. Huwag mo kaya ang pamilya ko. Binata pa siya. Binalala kayo anak mo, sabi ko, baby. Ngayon, pagkagaling sa Amerika, birthday niya sa Friday, susurpresahin ko siya, may konti akong inipon Monday. Pero sa birthday niya noong Friday, matay siya. Birthday. Yan nung nasalita ako, akala ko ito maglilibing sa akin. Ako pala maglilibing siya. And if I understand is Psalm 118 verse 17. It said, I will not die, but live. Tama ba? Parang naman ako. I will not die but live. Patapos na rin po ako. Amen. I will not die but live, declare the words. Tell me, come on. 18:17. 118:17. I shall not die but live and declare the words of the Lord. Amen. Ay sabihin, hindi lang buo ko yung bulate, hindi pa natin masakit. Hindi pa tapos sa Diyos. Amen. Buhay pa ako, binuhay pa ako ng Panginoon, kahit tinaningan ako, kahit may malignant cancer, at maraming tinagal sa agaw, I even outlive others. Hindi para mabuhay ako sa, ay mamamatay na ako magpapakasaya na ako sa hindi. So that I will continue to serve the Lord. Amen. Buhay ka pa ngayon, hindi ka na COVID, na-COVID ka, gumaling ka, na-dengue ka, na-dengue boys. Pero gumaling ka pa, marami namatay sa dengue. Pero marami rin nanoon ng dengue. Tatay, buhay ka pa. Hindi pa binabawi ng isang kahirap na buhay. Amen. Ang dahilan,
so that you can still serve the Lord. Amen. You will continue to serve Him. We must continue serving God. Okay? It is a continual effort. So what about our families? What about you? Joshua determined that as for him and his family, they would serve the Lord. Now, this is what this family conference is all about. To encourage you, to remind you, to tell you, to teach you that you should serve the Lord together with your family. Amen. You should pray for your family to get saved, and you should pray and do everything you can to encourage them to serve God with you. Amen. And there will be no regrets. Amen. Hindi mo panghinayaan. Amen. And you know what? Only you can decide that. Only the pastor will really want that to happen, but he cannot decide for it. That's right. Me as a preacher, I wanted you to respond to this message, but I cannot do that for you. That's right. Only you can do that. Amen. Yung kabayo, pwede, excuse the example, yung kabayo pwede mong dalhin sa bingit o sa gilid ng river, but I cannot force that horse to drink in the water. That's right. Ang desisyon nasa iyo. Amen. At sabi ng isang batang wise man, gusto niya i-challenge yung old wise man. Sabi niya, tatang talagang wise man kayo, meron akong hawak na maya sa kamay ko. Ang tanong ko ito, talagang matalino kayo. Yung maya bang hawak ko, buhay o patay? Wise man, di ba? Dahil pag sinabi kong ang hawak kong maya ay buhay, tali mo higpitan at sasakalin ng maya sa iyong kamay at ibubuklat mo at makita kong maya ay patay. Pag sinabi ko ang maya ay patay, luluwakan mo lang yung kamay at sana pa ulilipad ang maya ang buhay na buhay. Tama. Ang buhay at kamatayan ng maya ay nasa iyong kamay. Kapatid, this is your decision. That's right. Decision dito. Oh. And nobody can decide this kind of decision for you. Only you can make this decision. That's right. So we all stand now. Ito po sa ita ng bayan. Most gracious Lord, our Heavenly Father, once again I trust that it's the Holy Spirit that truly impressed this message sa puso ng bawat isa. At hindi na naig ang anumang panggugulo ng kalaban o hadlang ng kalaban upang agawin sa amin ang napakahalagang mensahe nito, nakalooban po nila. At upang may hatid kami sa napakahalagang desisyon na kami lang makagagawa. Ang Panginoon ay tunay na naintindihan namin ang pag-focus kami at tumimo sa aming puso. At ngayon, Panginoon, nawa gabayan ng Banal na Espiritu upang magpasya ng tapat, ng buong kapakumbabaan, ng buong kagalakan, pagpapasako, pagpatitiwala sa inyong salita ang bawat isang namin. Again, ikaw magpapasya para sa sarili. You can pray for your family. Pero pwede kang magpasya ngayon to serve the Lord. Set an example to your family. And I know it's not easy. Pero sa tulong ng Panginoon, magagawa natin. Pastor, please pray for me. Please pray for me. I want me and my house to serve the Lord. Let me see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. Pastor, please pray for me. Gusto ko, kahit matanda na ako, patuloy pa ako maglilingkod sa Panginoon. Nag-pray nyo, Pastor, may mga Diyos-Diyosan ng buhay ko, struggle ko ito, pero I want them to put them away. Realizing I cannot serve God and these idols in my life. I will pray for you. Your pastor will pray for you. Let me see your hand. I can't see your heart. Pero tingnan ko po ang iyong kamay. God bless you. God bless you. Hindi nasa likod mo, hindi nasa harapan mo. Ikaw para sa ito. Let me see. Let me see. God bless you. God bless you. Now, again, I believe na hindi mahirap. Totoo yung ating pagtaas na kamay. Hindi mahirap na ang puso natin na itaas natin sa Panginoon.
Kumamit tayo dito sa harapan na matinatawag ko inyong pastor to pray for you. At ang puso natin, dito tayo, magtayo ng altar sa harapan. Hingin natin sa Diyos, bigyan tayo ng tamang kapasyahan, paninindigan, i-save yung ating pamilya, at nag-set tayo ng good example that you will serve the Lord. You and your family will serve the Lord. Pastor.